Sa puntong ito ay nagmungkahi si Athena na tuturuan din niya ang kanyang mga priest, dahil sa palagay niya ay magkakaroon sila ng mas magandang resulta kung gagawin nila ito. Sumang-ayon naman dito si Aries, at sinabi na dahil 3 na sila ngayon ay maaari pa nilang dagdagan ang mga halimaw ng 3 beses. Tila hindi naman kontento dito si Athena, at sinabi na dahil dumami na sila ngayon, ay magkakaroon na rin sila ng pagkakataon na gumamit ng ibang tactics, kaya dapat nilang itaas ng 10 beses ang dami ng mga halimaw na kanilang makakalaban. Nagkaroon naman ng nakakatakot na pakiramdam si White matapos marinig ang pag-uusap nilang ito, habang si Adele naman ay nagtataka sa kung ano ang pinag-uusapan nila na mga halimaw. Habang patuloy naman na tinatanong ng dalawang priest na ito si Damduk sa kung ano ang nangyayari, ay patuloy lamang siya sa paghingi ng patawad sa kanila, at tila walang balak na ipaliwanag kung ano ang nangyayari. Habang naguguluhan pa sila sa kung ano ang nangyayari, ay nag-snap ng daliri si Athena, at matapos niyang gawin ito ay lumabas ang napakaraming golem sa kanilang paligid na nagpangyari sa 3 na ito na mapuno ng takot. At dahil na rin sa sitwasyon nila ngayon ay sinimulang murahin ng kanyang dalawang priest si Damduk, dahil hindi nila inaasahan ang ganitong malupit na kapalaran. Habang pinagdadaanan nila ang malaimpyernong training na ito, na binuo nina Aries, Athena, at Hercules, ay lumipas na ang 1 buong buwan, at sa wakas dumating si Soyol upang makita si Damduk. Tumingala ang babae at sinabi kay Damduk na ito na ang araw ng duelo niya laban kay Hades. Sa kabilang banda ay nakaupo lamang si Damduk sa tumpok ng mga bangkay ng golem, mukha na siyang matikas ngayon. Kaya tinanong ni Soyol, sa tingin mo ba kaya mo na siyang talunin? Ang tingin sa mga mata ni Damduk ay puno ng kumpiyansa, wala siyang takot at sigurado siyang hindi siya matatalo. Sa wakas, dumating na ang oras na pinakahihintay ng karamihan sa mga Diyos. Marahil matagal nang hindi sila nakakakita ng ganitong kasiyahan, kaya ang ingay ng mga boses sa lugar ay sumabog ng malakas. Si Hades, mula sa pinapaborang bahagi, ay pinuri ang kanyang kalaban dahil hindi ito tumakbo. Binanggit pa niya na kung hindi siya nagpakita ngayon ay plano niyang hantingin siya sa angmang sulok ng mundo siya magtago. Sinabi din niya na bilang reward sa pagkakaroon niya ng tapang na harapin siya, ay bibigyan niya siya ng isang kamatayan kung saan hindi niya mararamdaman ang kahit anong sakit. Hindi naman natakot si Damduk sa mga sinabing ito ni Hades, at sa halip ay kumpiyansa ang nasasalamin sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay dumating si Nike, isang berdeng buhok na anghel na nagsilbing tagapamagitan, at sinimulan ang banal na duelo sa pagitan ng dalawang Diyos. Bahagyang pinaalalahanan sila ni Nike na huwag gumamit ng banal na kapangyarihan sa duelo sapagkat ito'y ipinagbabawal. Bilang pansiguridad, isang bilog na hugis korona ang magsiselyo sa banal na kapangyarihan sa panahon ng duelo. Ang duelo ay magtatapos lamang kapag ang isa sa kanila ay bumagsak. Pagkatapos, lumipad na si Nike at sinimulan ang duelo sa pagitan ng dalawa. Si Damduk ang unang kumilos sa duelo gamit ang wind dash skill upang pabilisin ang galaw. Kasunod nito ay mabilis na nilapitan ni Damduk si Hades, at handa na niyang saksakin ito para sa unang pag-atake sa banal na duelo. Sa puntong ito ay makikita na tinamaan niya ang imahe ni Hades, dahil dito ay napangiti siya, at naisip na lahat ng kanyang mga pagsasanay ay nagbunga. Dahil pagkatapos ng ginawa niyang iyon ay tumaas ang kanyang mga swordsmanship skills, at naging A rank o mas mataas pa. Kaya dahil dito ay naisip niya na kahit si Hades pa ang kanyang kalaban ngayon, ay magagawa rin niya itong matalo. Ngunit habang iniisip pa niya ito, ay bigla siyang nagulat dahil narinig niya ang boses ni Hades na sinasabi na nakakatuwa naman ang kanyang mga pakulo. Nang titingnan niya sana ang pinagmulan ng tinig, ay agad na may umatake sa kanyang leeg. Pagkatapos ay tinanong ni Hades sa kanya kung yun lang ba ang makakaya niya. Sinabi din niya na tinatawag pa man din niya ang kanyang sarili bilang isang sword god, ngunit ang kanyang mga kakayahan ay ganoon lamang kahina. Habang pinipigilan naman ni Damduk ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang leeg, ay sinabi ni Hades na ipapadala na niya ngayon siya sa underworld.
Pagkatapos nito ay biglang nawala si Hades sa kanyang kinatatayuan, at mabilis na nagsagawa ng kanyang mga pag-atak patungo kay Damduk. Matapos namang masaksihan ito ng mga manonood, ay tila naawa sila ng bahagya kay Damduk, at naisip na marahil ay hanggang dito na lang ang kanyang mga kakayahan. Sinabi pa ng isa sa kanila na ito naman talaga ang magiging resulta nito, dahil walang pag-asa na mananalo ang isang low-class god, laban sa isang high-class god na katulad ni Hades. Habang binabanggit naman ng dalawang ito ang kanilang komento, ay biglang nagsalita si Aries mula sa kanilang likuran, at sinabi na iyon marahil ang kanilang nakikita sa panlabas na aspeto ng nangyayaring labanan, ngunit nakakasigurado siya na hindi matatalo ng ganoon lamang kadali si Damduk. Habang nagugulat naman ang isa sa mga manonood, ay tinanong niya kung talaga nga bang nanonood si Aries ng ganito ka-boring na duels. Sinabi naman ni Aries na syempre manonood siya, dahil disipulo niya si Damduk, at personal niya itong tinuruan. Hindi naman makapaniwala ang manonood na iyon, dahil ang arogante na si Aries ay nagawang kumuha ng disipulo para turuan. Ipinaliwanag naman ni Aries nang nangyari lamang iyon ng hindi sinasadya, dagdag pa niya, ay nakukuryos din siya kung ano ang mga ipapakita ni Damduk matapos ang kanyang mga pagsasanay sa kanya. Samantala si Damduk habang patuloy na iniiwasan ang mga atake ni Hades, ay napansin na nagiging pamilyar na siya sa mga kilos, at pag-atake ni Hades, ngunit mayroong pa rin siyang hindi maintindihan. Habang iniisip pa niya kung ano yon, ay biglang sumigaw si Hades, at tinatanong kung ito ba ang desperasyon ng isang katulad niya na malapit ng mamatay. Pagkasabi nito ay muli itong nagsagawa ng atake, at sinasabi pa na ito na ang kanyang katapusan. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang atake, ay nagawa itong maiwasan ni Damduk, dahil sa sandaling iyon ay malinaw niyang nakikita ang mga kilos nito, gaya noong nasa training pa siya ni Aries. Napansin din niya na mayroon pa siyang ibang nakikita, at para itong ibang klase ng swordsmanship mula sa labas, ngunit ang dulo ng espada ay pare-pareho lamang. Dahil sa pagkaunawa niyang ito, ay na-activate ang skill na Formless Sword, at matapos nito ay nakagawa siya ng isang perpektong attack na agad tumama kay Hades. Sa kabilang banda si Hades ay hindi pa rin makapaniwala sa nangyaring ito, at pagkatapos ay unti-unting napaluhod at bumagsak sa lupa. Nagulat naman ang lahat ng mga manonood matapos makita ito, at dahil dito ay napuno ng katahimikan ang buong Colosseum. Ngunit makalipas ang ilang sandali, ay napuno ng ingay ang buong stadium bilang papuri sa nagawang ito ni Damduk. Samantala maging si Zeus ay natuwa rin sa nangyaring laban na ito, sinabi pa nga nito na ngayon lang ulit siya nagkaroon ng ganito kasiyang oras sa mahabang panahon. Pagkatapos nito ay nagsimula siyang lumapit kay Damduk, at binanggit na bibigyan niya siya ng isang opisyal na imbitasyon para sa Banquet of the Gods, para sa susunod nilang pagkikita ay magkakaroon na sila ng tunay na kasiyahan. Natuwa naman si Damduk matapos marinig ito, kaya agad siyang nagpasalamat kay Zeus para sa imbitasyon. Naisip din niya na ang huling pagpunta niya sa Banquet of the Gods ay bilang isang taga-silbi, ngunit ngayon ay dadalo na siya bilang isang Diyos. Sa kabilang banda ay maririnig na tumututol si Hades sa imbitasyong ito, at sinabi pa nga na hindi maaring dumalo ang isang low-class god sa banquet, kung saan tanging ang mga high-class at mid-class god lamang ang pwedeng dumalo. Sinabi naman ni Zeus na iyon ay lumang tradisyon lamang, hindi naman magpapatalo si Hades sa kanya, at ipinaalala ang kanilang sumpaan na ginawa nila sa ilog ng Styx. Tinanong rin niya kung balak na niya itong sirain dahil lamang sa isang low-class god. Natigilan naman si Zeus matapos marinig ito, at napaisip kung ano ang kanyang dapat gawin. Sa kabilang banda ay napangiti si Hades nang makita ang reaksyon niyang ito, dahil kahit papaano ay nagtagumpay siyang pigilan si Damduk na makapasok sa susunod na piging sa Olympus. Ngunit, ang pagsusumikap ni Damduk ay nagbunga, nang bigla siyang batiin ng system, dahil kilala na ang kanyang pangalan ng lahat ng mga Diyos sa Olympus. Ilang sandali pa, ang tunay na piging ay naganap sa Olympus. Napakamagarbo at masaya ang piging. Ang ating bida ay nasa isa sa mga mesa, ngunit ang kanyang hawak na baso ay bumagsak,
mukhang uminom siya ng sobrang alak, alinman dahil sa sobrang kasiyahan o pag-iisip ng malalim. Habang nangyayari ito ay isang magandang diyosa na pamilyar sa kanya ang tumawag sa kanya, habang siya ay nag-enjoy sa piging. Oh, siya si Persephone, matagal na mula nang makita natin ang magandang mukha ng asawa ni Hades. Lumapit siya at binati si Damduk, at binanggit na matagal na rin nang huli silang nagkita. Hindi niya inaasahan na napanood pala ni Persephone ang duelo, at naramdaman niyang mas lumakas si Damduk kaysa noong una silang nagkita. Nakaramdam ng kahihiyan si Damduk sa papuri na direkta niyang narinig mula kay Persephone. Hindi alam ni Damduk ang sasabihin dahil lahat ng ito ay biglaang nangyari. Kaya humingi na lang siya ng paumanhin kung nagdulot ito ng abala sa kanila, ngunit si Persephone ay ngumiti ng cute at sinabi na wala yon. At sa halip ay sinabi niya na siya ay natutuwa sa resulta. Ilang beses na rin niyang sinabi kay Hades na ayusin ang kanyang mga bisyo, ngunit hindi ito nakinig, at sana ito na ang maging aral para sa kanya. Pagkatapos, yumuko ang magandang diyosa upang kunin ang isang kahon na dala-dala niya. Sa loob ng kahon ay makikita ang golden apple. Sinabi niya na ito ay regalo mula sa kanyang ina para kay Damduk. Ang kanyang ina ay sinabi na ang lahat ng naipong sama ng loob niya mula sa daan-daang taon ay naglaho sa isang iglap dahil sa naging laban nila ni Hades. Pagkatapos ay sinabi pa niya na lubos na pinuri ng kanyang ina si Damduk na halos matuyo na ang kanyang bibig sa dami ng mga ito. Bagaman nakaramdam ng kahihiyan sa pagtanggap ng ganoong kahalagang regalo, ay hindi naman maitago ni Damduk ang kanyang kasiyahan. Siyempre, nagtatapos ang kanilang muling pagkikita ng bigla dahil kailangang nang umalis ni Persephone. Samantala mula sa likuran, ay binati ni Soyul si Damduk na tila nag-enjoy din sa piging. Sa kabilang banda, naramdaman ni Damduk na perpekto ang sandaling yon. Dahil may nakita siya noong umaga na recruitment post para sa isang part-time job, kaya agad na hinihikayat niya si Soyul na gawin na nila ito ngayon. Nalito naman si Soyul sa sinabi ni Damduk, at napatanong kung bakit napakabiglaan nito. Binanggit pa nga niya na espesyal siyang inimbitahan sa piging, kaya't mas mabuti na samantalahin ito para humanap ng clues para lutasin ang mana scarcity syndrome ni Adele. Ngumiti naman si Damduk, at sinabi na ito nga ang unang plano, ngunit nagbago na ang sitwasyon. Pagkatapos ay ipinakita niya ang golden apple na natanggap niya, at nagulat si Soyul dito, nagtataka siya kung saan ito nakuha ni Damduk. Ngunit bago pa ito sagutin ni Damduk, ay tinawag niya si Adele mula sa malayong lamesa. Nang mapansin niya na hindi siya naririnig nito, na nag-enjoy din sa piging, ay ginamit niya ang God's Call, at agad siyang na-teleport malapit kay Damduk. Hindi naman ito nagustuhan ni Adele, kaya sinimulan niyang sigawan si Damduk, at tinanong kung nababaliw na ba siya. Dahil basta na lamang nito ginagamit ang kanyang summoning gayong nasa malapit lamang siya. Sa pagkakataong ito ay mapagpasensya si Damduk, ngunit may hangganan din ang pasensya. Dahil dito ay ipinilit ni Damduk na ipakain ang golden apple sa bibig ni Adele. Sa una, nagalit si Adele sa ginawa niyang ito, ngunit napako ang kanyang atensyon sa pagkain ng golden apple, at tinanong si Damduk kung anong klaseng prutas ito. Habang ginagawa niya ito, ay nagpakita naman ang system sa harap ni Damduk, upang ipaalam na si Adele ay naapektuhan ng abilidad ng golden apple. Pagkatapos, lumabas ang matagal nang inaabangang abiso, na nagsasaad na ang mana scarcity syndrome ni Adele ay nagamot na. Naramdaman ni Adele ang malambot at mainit na enerhiya na umiikot sa kanyang katawan. Nagtaka siya kung ano nga ba ang kakaibang pakiramdam na yon. Sa isang mainit at banayad na ngiti, mahinahong ipinaliwanag ni Damduk na ang pakiramdam na iyon ay ang sirkulasyon ng mana. Pagkatapos ay sinabi niya na, binabati kita sa paggaling, Adele. Ang mga salitang lumabas sa bibig ni Damduk ay komportable na pumasok sa puso ni Adele. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kaligayahan ang malinaw na sumilay sa kanyang mukha ng araw na iyon. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood,
At kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel. At kung hindi naman kalabisan ay pa-like, comment, at share na din po para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat at see you on our next video. God bless you all.